Felipe ay lumaki sa isang maliit at tagpi-tagping kubo sa liblib na baryo ng San Isidro. Napalilibutan ng mga bukirin ang kanilang lugar, ngunit hindi ito nagbigay ng sapat na kita para sa kanilang pamilya. Ang ama ni Felipe, si Mang Tomas, ay isang magsasaka na araw-araw na nagsasaka ng kanilang maliit na lupa. Sa kabila ng kanyang sipag, kadalasan ay kulang ang ani upang pakainin ng pamilya. Samantalang ang kanyang ina, si Aling Nena, ay nagtitinda ng mga gulay sa palengke kahit pa nga bihira itong makakuha ng mga mamimili dahil sa layo-layo ng kanilang tahanan sa bayan. Sa kabila ng kahirapan, ang bata pang si Felipe ay natutunan mula sa kanyang mga magulang ang kahalagahan ng tiyaga at pagsusumikap. Lumaki siyang mapagpakumbaba at madiskarte. Kahit pa nga tila hindi ito sapat upang mapunan ang kanilang mga pangangailangan, ang bawat araw ay tila isang laban para mabuhay. Minsan ay nagigising si Felipe na kumakalamang sikmura dahil wala silang makain sa pagkainan. Kaya, napipilitan siyang magtungo sa ilog upang mangisda kahit pa hindi ito kabisado. Sana hindi ko na maranasan ng ganitong hirap pagdating ng araw, sabi niya sa sarili habang nagtatapon ng lambat sa tubig. Nasa isipan niya ang pangarap na magkaroon ng mas maginhawang buhay. Bagaman may mga bata sa baryo na kontento sa simpleng pamumuhay, iba ang iniisip ni Felipe. Gusto niyang makaahon sa kahirapan upang hindi na siya muling mag-alala kung saan kukuha ng susunod na pagkain. Bata pa lang ay klaro na sa kanya ang layunin. Ayaw niyang maging alipin ng gutom. Sa edad na 15 taon, dumating ang isa sa mga pinakamalupit na pagsubok sa buhay ni Felipe. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa pagtulong sa kanyang ama sa bukid, nakita niyang tahimik ang kanilang kubo, na hindi pangkaraniwan. Pagpasok niya sa bahay, nakita niyang nakahiga ang kanyang mga magulang sa banig, malamig at wala ng buhay. Ang iniwang pagkain mula sa napanis na bigas ay naging sanhi ng kanilang kamatayan. Ang batang si Felipe sa gitna ng pagkabigla ay napaluhod sa tabi ng kanyang mga magulang. Wala na sila. Bulong niya sa sarili habang luha ang yakap ang malalamig na mga kamay ng kanyang ama't ina. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang mundo. Wala na siyang pamilya. Wala siyang ibang magawa kundi ang maglakad papalayo. Dala ang kaunting gamit sa maliit na sako. Nilisan niya ang baryo ng San Isidro dahil wala na rin siyang maaasahan doon. Mag-isa niyang hinarap ang mapait na buhay. Sa mga unang araw ng kanyang paglalakbay, nagpalimos siya sa mga bayan ng kanyang dinaraanan. Sa gutom at uhaw, tumitigil siya sa bawat simbahan, umaasang may magbibigay sa kanya ng pagkain o ng tubig. Minsan, natutulog siya sa mga silong ng gusali o kaya sa ilalim ng mga punong kahoy. Habang nakatingin sa mga bituin sa gabi, iniisip niya ang kanyang mga magulang at ang mga pangarap niya noong sila ay buhay pa. Pagkaraan ng ilang buwan, natutunan ni Felipe ang iba't ibang diskarte ng buhay. Nakikipagsapalaran siya bilang kargador sa pantalan, utusan sa mga tindahan, at minsan ay nagtatrabaho sa mga palengke bilang pahinante ng mga tindero. Ang bawat kita ay inipon niya, kahit pa maliit lamang ang halaga, dahil sa kanyang isipan ay nais niyang magtayo ng maliit na negosyo, kahit man lang isang tindahan ng mga gulay. Subalit hindi naging madali para sa kanya ang buhay. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, tila mas mabilis ang galaw ng gastos kaysa sa kanyang kinikita. Isang araw, sa isang bayan kung saan siya nagkakarga ng mga sako ng bigas sa palengke, napansin ni Felipe ang isang grupo ng mga kabataan na nagtatawanan habang masayang kumakain sa isang karinderya. Puno ng pagkain ang kanilang lamesa. May inihaw na manok, mga gulay at pansit. Habang pinagmamasdan ang mga ito, napahawak si Felipe sa kanyang sikmura. Alam niyang hindi siya pwedeng bumili ng kahit anong ulam dahil hindi sapat ang kanyang pera. Minsan, ang isang piraso ng tinapay na nabili niya mula sa maliit na kita ang kanyang tanghalian at hapunan na rin. Minsan kaya, bulong niya sa sarili, darating ang araw na makakakain din ako ng kahit anong gusto ko. Hindi niya mapigilan ang sariling mangarap na magkaroon ng sapat na pera upang hindi na siya magutom. Ngunit sa bawat pagsulyap niya sa karinderya,
mas lalong tumitindi ang kirot sa kanyang sikmura at ang kirot sa kanyang puso dahil alam niyang malayo pa ang buhay na kanyang pinapangarap. Sa edad na 35, naramdaman ni Felipe ang bigat ng bawat taon ng kanyang paghihirap. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi pa rin siya umaangat sa buhay. Hindi rin siya nagkaroon ng pagkakataon na magmahal o makipagrelasyon dahil sa kanyang kakulangan sa pinansyal. Hindi ko sila kayang buhayin. Madalas niyang sambitin tuwing iniisip niyang magpakasal o magkaroon ng pamilya. Paano nga ba siya mag-aasawa kung siya mismo ay halos hindi na makakain ng sapat? Minsan, sa isang gabi ng tag-init, habang nakahiga si Felipe sa lumang papag sa maliit na barong-barong na kanyang inuupahan, naisip niya kung hanggang kailan siya magiging ganito. Gusto kong magmahal. Gusto kong magkaroon ng pamilya. Bulong niya sa hangin. Ngunit sa bawat pangarap na iyon, bumabalik ang katotohanan na wala pa rin siyang sapat na kakayahan para suportahan ang sarili, lalo pa ang ibang tao. Bagaman malungkot, nanatili sa puso ni Felipe ang pag-asa. Naniniwala siyang darating din ang pagkakataon na magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Kailangan lang niyang magpatuloy, kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat ang bawat hakbang. Sa bawat araw na lumilipas, sinasanay niya ang sarili na kayanin ang lahat ng pagsubok. Umaasa na balang araw ay makakamit din niya ang kanyang mga pangarap, ang magkaroon ng sapat na pera at hindi na muling magugutom. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, nanatiling buo ang kanyang paniniwala sa kapalaran. Hindi ito ang katapusan, sabi niya sa kanyang sarili, habang pinipikit ang kanyang mga mata sa dilim ng gabi. Dito ang katapusan ng lahat. Makalipas ang ilang buwan mula nang nagkaroon ng introspeksyon si Mang Felipe tungkol sa kanyang kalagayan, patuloy pa rin siyang naglilimayon sa kanyang kinalalagyan. Sa isang maliit na bayan sa gilid ng kabundukan, dito nagpatuloy siya sa kanyang araw-araw na gawain. Paghahanap ng mga oportunidad para kumita ng kahit kaunting pera. Kung hindi siya nagkakarga ng mga sako sa palengke, nagiging laborer siya sa mga construction o minsan ay tumutulong sa mga taniman kapag panahon ng anihan. Isang araw, habang naglalakad si Felipe pauwi mula sa isang trabaho, nakasalubong niya si Mang Enoch, isang matandang magsasaka na kilala sa kanilang lugar bilang mabait at mapagbigay. Si Mang Enoch ay nakatira sa maliit na bahay kubo malapit sa talahiban, at kahit hindi sila lubos na magkakilala, palaging bumabate ito kay Felipe tuwing sila ay nagkakasalubong. O Felipe, gusto ka naman na? Masiglang bate ni Mang Enoch habang tangan ng isang basket ng mga gulay mula sa kanyang bakuran. Napatingin si Felipe sa matanda at nagbigay ng tipid ng ngiti. Ayos lang po, Mang Enoch. Medyo pagod pero kinakaya pa rin. Napansin ni Mang Enoch ang pagkaubos ng enerhiya ni Felipe. Mukhang mabigat ang pinagdaanan mo ngayon ah. Kung gusto mo, halika muna dito sa bahay. May konting tsaa ko ron at may tinapay din. Para makapagpahinga ka kahit saglit lang. Alok ng matanda na may halong malasakit sa kanyang boses. Sa gutom at pagod, hindi na nagdalawang isip si Felipe. Tinanggap niya ang imbitasyon at sinamahan si Mang Enoch pabalik sa kubo nito. Pagdating nila sa bahay, agad na inilabas ni Mang Enoch ang tsaa at tinapay habang umupo si Felipe sa isang maliit na bangko. Alam mo, Felipe, bungad ni Mang Enoch habang inalalapag ang tsaa sa mesa. Tagal ko nang napapansin ng sipag mo. Hindi ka natitinag sa trabaho kahit gaano pa kahirap. Pero parang mukhang hirap na hirap ka pa rin. Napalunok si Felipe sa sinabi ng matanda. Totoo ang mga salita nito. Minsan, pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa. Ngunit hindi siya sumagot. Bagkos ay humigop lamang ng tsaa at tahimik na tumitig sa lamesa. Nagpatuloy si Mang Enoch. Alam mo, marami na rin ako napagdaanan. Nung mawala yung asawa ko, kala ko nga tapos na yung buhay ko eh. Pero may mga tao talagang dumarating sa buhay natin na hindi na natin inaasahan. Minsan, sila ang magsisilbing liwanag sa gitna ng dilim. Napaisip si Felipe sa sinabi ng matanda. Si Mang Enoch ay may punto, pero para sa kanya,
tila hindi pa dumarating ang liwanag na iyon. Matapos ang ilang minuto ng katahimikan, napansin ni Felipe ang mga halamang nakatanim sa bakuran ni Mang Enok. "Ganda naman po ng mga halaman mo, Mang Enok," sabi niya, sinusubukang baguhin ang usapan. Ngumiti si Mang Enok, halatang ipinagmamalaki ang kanyang mga tanim. "Oo nga, Felipe, itong mga tanim na to, isa sa mga nagbibigay saya sa akin araw-araw. Hindi man ako mayaman sa pera, pero mayaman ako sa gulay at prutas. At higit sa lahat, binibigyan ako ng kalmado ng mga ito." Nakangiting tinapik ni Mang Enok ang balikat ni Felipe. "Baka gusto mong sumubok magtanim din. Kung gusto mo, pwede kang magtrabaho sa akin sa maliit kong lupa. Hindi man kalakihan ng kita, pero sa palagay ko, matutuwa kang makita ang mga tanim mong lumalago." Nagulat si Felipe sa alok ng matanda. Hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng pagtulong. Bagamat hindi siya bihasa sa pagtatanim, naisip niyang subukan ito. "Salamat, Mang Enok. Paano ba gagawin yan? Di kasi ako masyadong marunong magtanim eh." Natawa si Mang Enok. "Walang problema. Tuturuan kita. Di mo kailangan maging eksperto. Ang importante, marunong ka magsimula." At iyon nga ang ginawa ni Felipe. Sa mga sumunod na linggo, natutunan niyang magtanim ng mga gulay at prutas sa maliit na lupain ni Mang Enok. Nagsimula siya sa mga simpleng pananim, mga talong, kamatis at pechay. Unti-unting natutunan niya ang tamang proseso ng pagtatanim, mula sa paghuhukay ng lupa hanggang sa pagdidilig ng tama. Habang lumalalim ang kanilang samahan ni Mang Enok, natutunan din ni Felipe ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan: ang halaga ng pag-aalaga. Hindi lamang sa mga halaman, kundi sa sarili. Sa bawat pag-usbong ng kanyang mga tanim, parang may bagong pag-asa na nabubuo sa kanyang dibdib. Hindi man siya agad-agad yumaman o nakahanap ng malaking kita, naramdaman niyang may halaga ang ginagawa niya. Nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Isang umaga, habang abala si Felipe sa pag-aayos ng mga tanim, dumating si Aling Minda, isang tindera ng gulay sa bayan na malapit kay Mang Enok. "Felipe, ang gaganda ng mga gulay mo ah." Papuri ni Aling Minda habang tinitingnan ng mga talong at kamatis na halos pitasin na. "Salamat po, Aling Minda. Sisimula pa lang ako pero natututo na rin sa pagtuturo ni Mang Enok." Sagot ni Felipe, medyo nahihiya pa rin sa kanyang bagong natutunan. Napangiti si Aling Minda. "Alam mo, may mga parokyano ako na naghahanap ng bagong supply ng gulay. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan na ibenta mga ani mo sa bayan. Sigurado, kikita ka ng malaki." Nagulat si Felipe sa alok. Hindi niya akalaing posible ang ganitong oportunidad. "Talaga po? Baka naman masyado po tong konti." "Ano ka ba? Walang problema yan," sagot ni Aling Minda. "Simula pa lang to. Kapag lumago ng mga tanim mo, sigurado akong magiging regular ang kita mo. Basta tuloy-tuloy lang." Sa pagkakataong ito, nakita ni Felipe ang isang sinag ng pag-asa. Mula sa simpleng alok ni Mang Enok na magtanim, ngayon ay mayroon na siyang pagkakataong magbenta ng sarili niyang ani. At sa kanyang isipan, nagsisimula na siyang maniwala na hindi lahat ng bagay ay patungkol sa pera lamang. May mga pagkakataon din na ang pagsusumikap at tiyaga ay may kaakibat na biyaya. Mula sa araw na iyon, mas nagkaroon ng sigla si Felipe sa pagtatrabaho. Araw-araw, mas maagang bumabangon si Felipe upang diligan ang kanyang mga halaman at tiyaking nasa mabuting kalagayan ang mga ito. Tuwing gabi, iniisip niya kung paano pa niya mapapalaki ang kanyang taniman. At minsan, napapangiti na lamang siya kapag naiisip ang kanyang kinabukasan. Hindi man ito malaki sa simula, ngunit ang mahalaga ay mayroon siyang direksyon. Habang unti-unting tumatagal, nararamdaman ni Felipe na hindi na lamang pera ang hinahanap niya sa buhay. Natutunan niyang pahalagahan ang proseso ng pag-usbong, hindi lamang ng mga halaman, kundi pati ng kanyang pagkatao. Ang dating si Felipe na puno ng lungkot at panghihinayang ay nagsisimula ng makita ang liwanag. Makalipas ang ilang buwan ng pagtatanim at pakikipagtrabaho kay Mang Enok, mas lumalim ang samahan ni Felipe sa matanda. Naging parang pamilya na ang turing nila sa isa't isa. Kung dati, si
Si Mang Enok lamang ang nagtuturo kay Felipe ng tamang paraan ng pagtatanim. Ngayon ay sabay na silang nag-aalaga ng kanilang mga tanim. Lumago ng husto ang kanilang mga gulay at prutas, mga talong, kamatis, sili, at pati na rin ng mga halamang gamot gaya ng basil at oregano. Bawat araw, mas nagiging makulay ang buhay ni Felipe dahil sa tagumpay ng kanilang mga tanim. Isang umaga, habang abala si Felipe sa pag-aani ng mga sariwang gulay, napansin niyang dumarami na ang kanilang ani. Natutunan na rin niyang kalkulahin ang tamang dami ng pananim upang hindi ito sumobra sa kanilang pangangailangan. Ngunit kahit gaano pa karami ang ani nila, naisip ni Felipe na mas makakatipid siya kung gagamitin na lang ang ilang mga gulay sa kanyang sariling pagkain kaysa ibenta lahat. Isang gabi, sa gitna ng simpleng hapunan, biglang napagtanto ni Felipe na maaari pala niyang gawing kakaiba ang kanyang mga putahe gamit ang kanilang mga sariwang ani. Napag-isipan niyang subukang magluto ng mga pagkain na matagal na niyang ninanais kainin ngunit hindi niya kayang bilhin dati. Sa tulong ng kanyang mga tanim, nakagawa siya ng mga masasarap na putahe tulad ng ginataang gulay, pinakbet at inihaw na talong na may sawsawang bagoong. Di ko akalain na ganito pala kasarap ang pagkain kapag sariwa ang mga sangkap. Bulong ni Felipe sa sarili habang tinitikman ang kanilang niluto. Ramdam niya ang tagumpay sa bawat kagat. Hindi lamang dahil sa lasa, kundi dahil alam niyang siya mismo ang nagpakahirap upang makuha ang mga sangkap. Minsan pa ay natutuwa siyang isipin na ang pagkain sa kanyang hapagkainan ay bunga ng kanyang sariling sikap. Isang gabi, dumalaw si Mang Enok kay Felipe upang kamustahin ang kanyang mga tanim. Felipe, ganda ng mga tanim mo ngayon ah. Mukhang masagana ang ani ah. Sabi ni Mang Enok, sabay tapik sa balikat ni Felipe. Ngumiti si Felipe. Salamat po Mang Enok, pero hindi lang sa tanim ako nagtuon ng pansin ngayon. Natutunan ko rin kung paano gamitin ang mga ito sa pagluluto. Napangiti si Mang Enok, halatang nasiyahan sa narinig. Aba, napakagandang balita niya na. Alam mo, may talent ka sa pagtatanim at ngayon pati na rin sa pagluluto. Hindi lahat ng tao may ganyang kasanayan ha. Naku, Mang Enok, sinubukan ko lang naman. Mahirap kasing bumili ng pagkain sa labas eh. Kaya naisip ko na bakit hindi ko na lang gawing mas espesyal ang mga tanim ko. Sagot ni Felipe, medyo nahihiya sa papuri. O siya, pwede mong matikman mga niluto mo? Pabirong tanong ni Mang Enok. At dahil sa kahilingan ni Mang Enok, ipinatikim ni Felipe ang ilang putahe na kanyang inihanda. Agad namang natuwa si Mang Enok sa bawat subo. Ramdam ang pagmamahal at tiyaga na sinama ni Felipe sa kanyang pagluluto. Abay, napakasarap nito Felipe. Hindi mo lang alam, pero may malaki kang potensyal sa pagluluto. Alam mo ba, may kilala akong negosyante na may nagmamay-ari ng isang sikat na restaurant dyan sa probinsya. Baka interesado siyang makita mga kakayahan mo. Wika ni Mang Enok habang umunguya ng isa pang kutsara na ginataang gulay. Nagulat si Felipe. Talaga po? Baka naman hindi pa ako handa. Maliit na taniman lang to at bagaan pa lang din ako sa pagluluto. Ngumiti si Mang Enok at tinapik muli ang balikat ni Felipe. Walang masama kung susubukan. Sipag at tiyaga mo, alam kong may mararating ka. Dumaan ang ilang linggo at dumating ang araw na ipinakilala ni Mang Enok si Felipe kay Don Roberto, isang mayamang negosyante at may-ari ng isang sikat na restaurant sa kanilang probinsya na tinatawag na Lasang Bayan. Ang restaurant na ito ay dinadayo hindi lamang ng mga lokal, kundi pati na rin ng mga turista at mga bakasyonista mula sa iba't ibang lugar. Sa una pa lang ng kanilang pagkikita, halatang interesado si Don Roberto kay Felipe dahil sa rekomendasyon ni Mang Enok. Felipe, kinento sa akin ni Enok ang galing mo sa pagluluto gamit ng sarili mong tanim. Alam mo, bihira mga taong may ganitong abilidad. Bungad ni Don Roberto habang nakaupo sa veranda ng kanyang malawak na bahay. Pinagmamasdan ang malawak na taniman sa paligid. Gusto kong matikman mga putahe mo. Baka gusto mong subukan magluto para sa restaurant ko. Halos hindi makapaniwala si Felipe sa narinig. Ang akala niyang simpleng hilig lamang ay tila nabibigyan ng mas malaking pagkakataon. Ngunit sa likod ng kanyang kaba,
Alam niyang ito ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Hindi lamang siya maaaring makilala dahil sa pagtatanim, kundi pati na rin sa kanyang kakayahan sa pagluluto. Oo naman po, Don Roberto. Iba po talaga ang lasa ng mga tanim ko dahil sariwa ang mga ito. At natutunan ko rin po mag-experiment sa iba't ibang putahe. Sagot ni Felipe, pilit na itinatago ang kanyang nerbiyos. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Felipe na paghusayin pa ang kanyang pagluluto. Sa tulong ni Mang Enoch, ipinakalala siya sa ilan pang mga kilalang mga chef sa restaurant ni Don Roberto. Ipinakita ni Felipe ang kanyang mga kakaibang putaheng ginamitan ng mga gulay mula sa sariling taniman. Tulad ng sinigang na may twist ng mga sariwang halamang gamot at inihaw na talong na may espesyal na sausawan gawa sa sili at bawang na siya rin ang nagtanim. Hindi nagtagal, napansin ni Don Roberto at ng kanyang mga bisita ang kakaibang lasa ng mga putahe ni Felipe. Felipe, may kakaiba sa mga pagkain mo. Hindi ko natitikman ng mga ganitong klase ng lasa. Para bang bawat plato ay puno ng buhay. Wika ni Don Roberto matapos ang isang hapunan na inihanda ni Felipe para sa mga bisita ng restoran. Sa tuwing binabalikan ni Felipe ang kanyang pinagdaanan, ang mga gutom na gabi, ang pakikipagsapalaran sa mga palengke at ang kanyang mga pangarap na minsan ay tila napakalayo, hindi niya maiwasang mamangha sa kung paanong nagbago ang kanyang buhay. Sa tulong ng mga simpleng tanim, natagpuan niya ang sarili niyang kakayahan na hindi lang tumulong sa sarili, kundi pati na rin sa mga taong natutuwa at nasasarapan sa kanyang mga putahe. Isang hapon, habang nag-uusap si Don Roberto at Mang Enoch, lumapit si Felipe upang makipag-usap. Don Roberto, gusto ko mong magpasalamat sa inyong dalawa ni Mang Enoch. Hindi ko po akalain na darating ang araw na magkakaroon ako ng ganitong oportunidad. Kung dati po, di ko alam kung saan ako kukuha ng pagkain. Ngayon po ay nabibigyan ko na ng kasiyahan ng ibang tao sa pamamagitan ng pagluluto ko. Ngumiti si Don Roberto at tinapik si Felipe sa balikat. Felipe, ikaw mismo ang gumawa ng landas mo. Masipag, tiyaga, at husay mo ang nagdala sa'yo rito. Masaya ako na naging bahagi ako ng tagumpay mo. Pero tandaan mo, ikaw ang nagtanim ng bini ng iyong sariling kapalaran. 20 taon na ang lumipas mula nang tinanggap ni Mang Felipe ang oportunidad na magluto at magtrabaho para kay Don Roberto sa tulong ni Mang Enoch. Sa mga panahong iyon, napatunayan ni Felipe ang kanyang husay sa pagluluto. Hindi lamang sa mga lokal na bisita, kundi pati na rin sa mga turista at mga kilalang tao na bumibisita sa restaurant. Ipinagmamalaki ng bawat isa ang mga putahe niya, at ang pangalan ni Mang Felipe ay naging tanyag na sa kanilang probinsya bilang isa sa mga pinakamahusay na chef. Sa bawat sandali ng kanyang tagumpay, hindi nawawala sa isip ni Felipe ang pagpapasalamat kina Mang Enoch at Don Roberto. Naging bahagi ng kanyang buhay ang dalawa, mga tao na hindi lang nagbigay ng oportunidad kundi nagturo sa kanya ng mga bagay na higit pa sa trabaho, pagpapahalaga sa simpleng buhay at pagtutulungan. Si Mang Enoch, sa kabila ng kanyang edad, ay naging gabay at kaibigan ni Felipe. Madalas silang magtulungan sa taniman at mag-usap tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Subalit, sa paglipas ng panahon, unti-unting humina si Mang Enoch. Sa simula ay akala ni Felipe na dala lamang ng katandaan ng mga pagbabago kay Mang Enoch. Ang madaling pagkapagod, ang paminsang sakit ng ulo, at ang hirap sa paghinga. Pero isang araw, matapos ang mahabang araw ng pagtatanim, bumagsak si Mang Enoch sa lupa habang naglalakad pabalik ng bahay. Mang Enoch! Sigaw ni Felipe habang tumatakbo papunta sa kanya. Agad niyang inalalayan ng matanda at nagbadaling dalhin sa pinakamalapit na klinika. Doon nalaman ni Felipe ang malungkot na balita. May malubhang karamdaman si Mang Enoch na matagal nang nakatago. Stage 4 na po ang sakit niya. Sabi ng doktor habang tumingin kay Felipe na tila ba'y naiintindihan ng bigat ng sitwasyon. Kailangan na po niyang magpahinga at itigil ang mabibigat na trabaho. Niyakap ni Felipe ang kanyang sarili. Ramdam ang bigat ng responsibilidad na tila bumagsak sa kanyang balikat. Bukod sa pangamba para kay Mang Enoch, alam niyang mula ngayon ay siya na ang mag-aasikaso ng lahat.
ang taniman, ang negosyo, at pati ang kalusugan ng kanyang matalik na kaibigan. Sa mga sumunod na linggo, inako ni Felipe ang lahat ng gawain ni Mang Enoch. Araw-araw, gigising siya ng maaga upang asikasuhin ang kanilang mga pananim. Sa gabi, siya naman ang nagluluto sa restaurant. Madalas, inaabot na ng hating gabi. Sa bawat haplos ng kanyang kamay sa lupa at sa bawat pagtikim ng mga putahing kanyang niluluto, nararamdaman ni Felipe ang pangangailangan ng magpatuloy. Ginagawa niya ito hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para kay Mang Enoch, ang taong naging sandigan niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Habang tumatagal ang sitwasyon ni Mang Enoch, mas lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Madalas nang hindi ito nakakabangon mula sa higaan, at si Felipe na ang gumagawa ng lahat. Isang gabi, habang nagpapahinga si Felipe matapos ang isang araw na pagtatrabaho, dumalaw si Don Roberto sa bahay ng Mang Enoch upang kamustahin ang kalagayan ng matanda. Nakita niya si Felipe, baka sa mukha ang pagod at pangamba. "Felipe, alam kong mabigat ang pasan mo ngayon," sabi ni Don Roberto habang nauupo sa tabi ng mesa. "Pero gusto kong malaman mo, dito lang ako para tulungan ka. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na to." Nagbigay ng maliit na ngiti si Felipe. "Salamat po, Don Roberto. Alam kong mahirap pero si Mang Enoch po ang dahilan kung bakit ako nandito eh. Hindi ko po kayang pabayaan siya, lalo na ngayon." Habang bumibilis ang takbo ng mga buwan, naging mas mabigat ang emosyonal na laban ni Felipe. Bukod sa responsibilidad sa negosyo at taniman, araw-araw siyang nagbabantay kay Mang Enoch. Nagdarasal na sana'y magpatuloy-tuloy pa ang buhay ng matanda. Dumating ang isang gabi na naramdaman ni Felipe ang takot na baka iyon na ang huling araw ni Mang Enoch. "Naalala mo ba, Felipe, noong una tayong nagkita?" Mahina at paos na tanong ni Mang Enoch habang nakahiga sa kanyang kama. "Kala ko nung una, isa ka lang sa mga kabataan na darating at aalis. Pero iba ka. May determinasyon ka at alam kong magiging malayong mararating mo." Hindi maiwasang maluha ni Felipe habang pinapakinggan ang mga huling salita ng kanyang kaibigan. "Ikaw po ang nagbigay sa akin ng pagkakataon, Mang Enoch. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon wala pa rin akong patutunguhan." Ngumiti si Mang Enoch, isang ngiting puno ng pagmamahal at pasasalamat. "Hindi ako nagdala sa'yo dito, Felipe. Ikaw mismo ang nagtaguyod sa sarili mo. Ako, naging gabay mo lang ako." Ilang araw matapos ang huling pag-uusap nilang iyon, pumanaw si Mang Enoch sa katahimikan ng kanyang tahanan. Nagluluksa ang buong komunidad, lalo na si Felipe na itunuring ng pamilya ng matanda. Sa kabila ng pagkawala ni Mang Enoch, alam ni Felipe na hindi matatapos doon ang lahat ng itinuro at iniwang aral ng matanda sa kanya. Mas pinili niyang ipagpatuloy ang pamana ni Mang Enoch sa pagtatanim at pagluluto, mga simpleng gawain na ngayon ay may mas malalim na kahulugan para sa kanya. Pagkatapos ng libing ni Mang Enoch, muling binuksan ni Felipe ang kanilang taniman. Naglakas loob siyang palawakin ito at palitan ang ilang mga lumang paraan ng pagtatanim na itinuro ng Mang Enoch ng mas makabago at mas epesyenteng pamamaraan. Nais niyang ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang mentor, ngunit alam niyang kailangan ding sumabay sa pagbabago ng panahon. Isang araw, habang abala siya sa pagsasaayos ng mga bagong itinanim na halamang gamot, dumating si Don Roberto. Kasama nito ang isang bagong chef na ipinakilala kay Felipe, si Marco, isang kilalang chef mula sa Maynila na magtutulungan nila upang mas mapalago ang negosyo. Ngunit sa kabila ng positibong balitang ito, naramdaman ni Felipe ang takot at pangamba na baka mawala ang kanyang lugar sa restaurant. Alam niyang mas bata at mas teknikal si Marco at hindi niya maiwasang isipin na maaaring mapalitan siya ng bagong chef. Dito nagsimula ang isang bagong pagsubok kay Felipe, ang pagtanggap sa pagbabago at pagtutulungan nila ni Marco upang maabot ang mas mataas na antas ng tagumpay para sa restaurant ni Don Roberto. Sa mga araw na sumunod, hindi maiwasang magkaroon ng tensyon sa kanilang dalawa. Ngunit sa bandang huli,
natututunan nilang magkasundo at magtulungan para sa iisang layunin. Habang tinatahak ni Felipe ang bagong landas ng tagumpay, mas lalong tumatatak sa kanyang puso ang mga aral ni Mang Enoch, ang tiyaga, pagmamalasakit at pagpapahalaga sa bawat tanim at bawat sangkap ng kanyang lutuin. Ang buhay niya ay hindi na lamang umiikot sa mga pangarap na dati ay tila malabo. Ngayon, isa na siyang simbolo ng pagsisikap at tagumpay. At ang pangalan ni Mang Felipe ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa mga batang nangangarap, kundi pati na rin sa mga taong kailanman ay hindi nawalan ng pag-asa. Sa bawat pagluto ni Felipe, sa bawat pagsahog ng sariwang gulay, alam niyang kasama niya si Mang Enoch. Hindi lamang sa bawat putaing inihain niya, kundi sa bawat hakbang na tinatahak niya patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Matapos pumanaw si Mang Enoch, tila huminto ang mundo ni Mang Felipe. Bagamat nagpatuloy ang buhay sa restaurant ni Don Roberto, hindi na muna siya makabalik sa trabaho. Alam ni Roberto ang bigat na pinagdaanan ni Felipe, kaya pinayuhan niya itong magpahinga muna, huminga at magluksa sa tahimik na paraan. Felipe, alam kong mahirap ang pagkawala ni Mang Enoch. Magpahinga ka muna. Sabi ni Don Roberto noong huling pagkikita nila bago ang pahinga ni Felipe. Iwan ko na muna kay Marco ang restaurant. Huwag kang mag-alala. Babalik ka kapag handa ka na. Iyon ang huling mga salita ni Don Roberto bago tuluyang magpaalam si Felipe upang magtungo sa taniman ni Mang Enoch. Hindi lamang ito isang simpleng taniman para sa kanya ngayon. Ito ang huling alaala ng kanyang kaibigan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa unang linggo ng kanyang pahinga, naging malalim ang pagluluksa ni Felipe. Araw-araw siyang pumupunta sa taniman, hindi upang magtrabaho ng husto, kundi upang magmuni-muni. Nakikipag-usap siya sa mga halaman na para bang ang mga ito na lamang ang naiwan sa kanya. Mang Enoch, nandito pa rin ako. Bulong niya habang dinidiligan ang mga tanim. Di ko alam kung paano ako magpapatuloy nang wala ka. Pero sinusubukan ko. Habang dinidiligan niya ang mga gulay, hindi maiwasang bumalik ang mga alaala ng mga araw na magkasama silang nagtatrabaho ni Mang Enoch. Ang mga araw na puno ng kwentuhan, tawanan, at mga plano para sa hinaharap. Minsan ay napapatawa si Felipe sa mga alaala, pero mas madalas ay napapaiyak siya. Sa bawat pagyuko niya sa lupa, dama niya ang bigat ng pagkawala. Isang gabi, habang nagpapahinga si Felipe sa kubo ni Mang Enoch, tahimik niyang iniisip ang mga nangyari sa nakaraang 2 dekada. Nagtagumpay siya, nakilala siya bilang isa sa pinakamahusay na chef sa probinsya, ngunit ngayon, parang biglang nawala ang lahat ng kasiyahan sa kanyang tagumpay. Pakiramdam niya ay nag-iisa na naman siya, tulad ng mga unang araw nang nawala ang kanyang mga magulang. Sa kaligtaan ng kanyang pagluluksa, tumunog ang kanyang telepono. Si Don Roberto ang tumatawag. Felipe, sabi ng boses mula sa kabilang linya. May mahalaga tayong kailangang pag-usapan. Pwede ka bang pumunta bukas sa restaurant? Agad bumilis ang tibok ng puso ni Felipe. Hindi niya alam kung ano ang pakay ni Don Roberto. Ngunit, may kutob siya na may malaking bagay na magbabago. Sinabi niya kay Don Roberto na darating siya kinabukasan. Kinabukasan, bumalik si Felipe sa restaurant. Matapos ang 2 linggo ng pag-aalaga sa taniman ni Mang Enoch, ito ang unang beses niyang makapasok muli sa lugar kung saan siya nagtagumpay. Habang naglalakad siya papasok, hindi niya maiwasang mapansin ang mga empleyadong tila iba ang tingin sa kanya. Malamig at malayo. Agad niyang naramdaman ang pagbabago. Pagpasok niya, si Marco ang unang lumapit sa kanya. Nakasuot na ito ng chef's uniform na may pangalan at titulo nito bilang head chef at manager. May dala itong isang mangkok ng sopas at may ngiting matalim sa labi. Felipe, sabi ni Marco. Kamusta ka na? Alam kong matagal ka nang hindi nakakabalik dito kaya naisip ko baka gusto mong tikman ang huling luto ko para sa'yo. Nalito si Felipe. Huling luto? Tanong niya habang tinanggap ang sopas mula kay Marco.
Tumayo si Marco sa harapan ni Felipe at sa malamig na tono ay sinabi, "Oo, Felipe, huling pagkain mo na to dito sa restaurant. Tanggal ka na." Parang biglang gumuho ang mundo ni Felipe sa narinig. Ang restaurant na matagal niyang pinagtatrabahuan, ang lugar na minahal niya, ang lugar kung saan siya nagtagumpay, tila naglaho na lahat sa isang iglap. Hindi niya magawang magsalita. Napako siya sa kinatatayuan habang hawak ang mangkok ng sopas. Naramdaman niyang unti-unting bumibigat ang bawat hakbang ng kanyang mga paa. "Kaya mo bang tanggapin yan?" Patuloy ni Marco, may halong pangungutya sa boses. "Ako na ngayon ang head chef at manager dito. Wala ka ng lugar dito, Felipe." Nagpatuloy si Felipe sa pag-inom ng sopas, kahit pa may mga luha na tumutulong mula sa kanyang mga mata. Alam niyang wala na siyang magagawa. Tinanggap niya ang huling pagkain sa lugar na minsan niyang tinuring na tahanan, kahit pa masakit. "Salamat," bulong niya kay Marco bago siya tumalikod at lumabas ng restaurant. Nang makabalik si Felipe sa taniman ni Mang Enok, doon bumuhos ang lahat ng kanyang emosyon. Dama niya ang napakalalim na kawalan. Kung si Mang Enok ay buhay pa, siguro ay magkakasama pa rin sila at hindi niya nararamdaman ang ganitong kalungkutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, natutuhan niyang tanggapin ang katotohanan. Wala na si Mang Enok at ngayon, pati ang restaurant ay nawala na rin sa kanya. Sa mga araw na sumunod, ibinuhos ni Felipe ang lahat ng kanyang oras at lakas sa taniman. Doon niya nilagay ang kanyang puso at isip. Patuloy na pinapalago ang mga halaman at gulay. Hindi nagtagal, ang mga halaman ay tila sumasabay sa kanyang pagbabalik. Mas sumigla ang mga ito. Mas sumagana ang ani. Ngunit sa puso ni Felipe, alam niyang kailangan niyang hanapin muli ang kanyang layunin. Isang umaga, habang nagsasaayos ng mga tanim, dumating si Don Roberto sa kubo ni Mang Enok. Tahimik itong pumasok at nakita niyang abala si Felipe sa kanyang mga halaman. Umupo si Don Roberto sa isang maliit na bangko at tinawag si Felipe. "Felipe, kailangan kitang makausap," sabi ni Don Roberto. "Alam kong nalaman mo na ang nangyari sa restaurant. Pasensya ka na ha, hindi kita nasabihan agad. Pero may dahilan ako kung bakit kita pinatawag ngayon." Tumigil si Felipe sa kanyang ginagawa at nilingon si Don Roberto. "Ano po yun?" tanong niya, may halong kaba sa boses. "Alam kong masakit ang ginawa ni Marco. Ngunit gusto kong malaman mo na hindi siya ang magtatapos ng iyong kwento. Siya ang pumalit sa restaurant, oo, pero may iba akong plano para sa'yo." Nagulat si Felipe. Hindi niya inaasahan ang mga sumunod na salita ni Don Roberto. "Felipe, gusto kong ikaw ang magpatakbo ng bagong negosyo na plano kong itayo. Isang restaurant na may taniman katulad ng ginawa mo at ni Mang Enok. Gusto kong ipasa sa iyo ang pangarap ni Mang Enok at ang lahat ng itinuro niya sa iyo. Gusto kong ikaw ang mamahala. Ikaw ang magluto. Ikaw ang magdala ng bagong simula para sa sarili mo." Nalaki ang mga mata ni Felipe sa narinig. Hindi niya akalaing may ganoong plano si Don Roberto para sa kanya. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Pinoproseso ang bawat salitang binanggit ng negosyante. "Ang taniman na iniwan ni Mang Enok, yan ang magiging simula ng lahat. Sa'yo ko ipagkakatiwala ang lahat, Felipe. Alam kong ikaw ang tamang tao para dito." Dagdag pa ni Don Roberto. Ngumiti si Felipe, damang-dama ang muling pagbabalik ng pag-asa sa kanyang puso. Hindi man magiging madali ang lahat, hindi man siya nanatili sa restaurant ni Don Roberto, alam niyang ito ang mas malaking oportunidad para sa kanya. Isang bagong simula, isang bagong landas. "Salamat po, Don Roberto." Sambit ni Felipe, nanginginig ang boses dahil sa emosyon. "Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Hindi ko po kayo bibiguin." Mula sa puntong iyon, nagpatuloy ang bagong kwento ni Mang Felipe. Isang kwento na hindi lamang tungkol sa pagluluto at pagtatanim, kundi tungkol din sa pagtanggap ng mga bagong oportunidad, sa kabila ng pagkatalo at kawalan. Matapos ang huling pag-uusap ni Mang Felipe at Don Roberto, bumalik si Felipe sa taniman ni Mang Enok. Kahit binigyan siya ng bagong pag-asa ni Don Roberto sa planong restaurant at taniman,
hindi maalis kay Felipe ang bigat ng pangyayari, lalo na ang ginawang pagpapalaya sa kanya ng restaurant na minsan niyang tinuring na tahanan. Habang tumatagal, napansin ni Felipe ang kakaibang lasa ng sopas na inihain ni Marco sa kanya. Kinagabihan, sumama ang kanyang pakiramdam, nahihilo at nagkaroon ng sakit sa tiyan. Hindi niya ito pinansin noong una, iniisip niyang bunga lamang ito ng pagod at emosyonal na stress, ngunit makalipas ang ilang araw, napag-alaman ni Felipe na ang sopas na inihain sa kanya ni Marco ay panis na. Galit at panghihinayang ang naramdaman ni Felipe. Bakit niya nagawa yun? Tanong niya sa sarili. Hindi lamang siya pinailis sa restaurant, kundi binaliwala ni Marco ang respeto at dignidad na minsan ay binigay ni Felipe sa kanya. Ngunit sa halip na magpadala sa galit, pinili ni Felipe na manahimik at ituloy ang kanyang plano kasama si Don Roberto. Samantala, sa restaurant, unti-unting lumalabas ang mga problema. Nagsimulang magreklamo ang mga parokyano tungkol sa kalidad ng pagkain. Ang dating sariwa at masarap na mga potahe ay napalitan ng mga ulam na tila ba hindi na pinagtuunan ng pansin. Nabawasan ang bilang ng mga parokyano at dumarami ang mga negatibong komento tungkol sa serbisyo at kalidad ng mga sangkap. Isang gabi, habang kausap ni Don Roberto ang isa sa mga matagal ng empleyado ng restaurant, lumapit ito at nagbigay ng isang mahalagang impormasyon. Don Roberto, sabi ng empleyado, tagal ko nang gustong sabihin to pero natatakot akong mawalan ng trabaho. Si Marco po kasi, may ginagawa siyang hindi tama. Bumibili po siya ng murang sangkap, mga hindi maganda na kalidad. Pati ang supply ng karne, sinasabi niya po sa amin na mas murang klase ang kunin namin kaysa sa dati. Nabigla si Don Roberto sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Di ba tayo ang kilala sa probinsya sa kalidad ng pagkain natin? Tumango ang empleyado. Oo nga po, pero simula po nung umupo si Marco bilang manager, marami pong nagbago. Sinabihan po kami na magtipid at gumamit ng mas murang alternatibo sa mga sangkap. Marami pong reklamong dumating pero hindi po namin masabi dahil natatakot kami kay Marco eh. Agad na naramdaman ni Don Roberto ang bigat ng sitwasyon. Ang restaurant na pinaghirapan niyang itayo ay unti-unting bumabagsak dahil sa isang taong pinagkatiwalaan niya. Kinabukasan, agad na nagsagawa ng investigasyon si Don Roberto. Kinumpirma niya ang mga impormasyon mula sa iba pang empleyado at pati na rin sa mga supplier ng sangkap. Doon niya natuklasan na totoo ang mga bintang laban kay Marco. Gumagamit ito ng mababang kalidad ng mga sangkap upang mas malaki ang kita, ngunit dahil dito, naapektuhan ang reputasyon ng restaurant. Galit at pagkadismaya ang naramdaman ni Don Roberto. Agad niyang tinawagan si Marco at pinalapit ito sa opisina. Marco, sabi ni Don Roberto nang dumating ito. May mga naririnig akong hindi maganda tungkol sa pamamalakad mo sa restaurant. Totoo bang bumibili ka ng mabababang kalidad sa sangkap? Hindi agad nakasagot si Marco. Halata sa kanyang mukha ang kaba at pagkalito. Don Roberto, hindi naman po ganun. Ngunit, bago pa niya matapos ang paliwanag, idinulak ni Don Roberto ang isang bundle ng mga dokumento sa mesa. Huwag mo akong lokohin. Nakita ko ng mga resibo. Nakuha ko ng mga testimonya ng mga empleyado. Pati mga supplier. Alam mo ang ginagawa mo. Tahimik si Marco. Wala na siyang ibang magawa kundi tanggapin ang kanyang pagkakamali. Hindi na niya maitago ang mga ginawa niyang katiwalian. Alam mo ba kung gaano kasakit to para sa akin, Marco? Sabi ni Don Roberto, halos pumutok ang galit sa kanyang boses. Nagkatiwalaan kita. Ginawa kitang head chef at manager. Pero sinira mo ang reputasyon ng restaurant na pinaghirapan kong itayo. Hindi na makapagsalita si Marco. Tahimik niyang tinanggap ang kapalaran. Simula ka na mag-empake. Simulan mo ngayon. Hindi ka na nagtatrabaho dito. Sabi ni Don Roberto bago tahimik na umalis ng opisina. Sa mga sumunod na araw, agad na ipinabatid ni Don Roberto kay Felipe ang mga pangyayari. Bagamat alam ni Felipe na hindi na niya trabaho ang sa restaurant, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Ang restaurant na minsan niyang pinagtatrabahuan, ang lugar kung saan siya nagsimula, ay nagkaroon ng mga sugat na dulot ng katiwalian. Ngunit sa halip na manumbalik ang galit, pinili ni Felipe na mag-focus sa bagong proyekto.
ang restaurant na ipapamana sa kanya ni Don Roberto. Ang bagong restaurant ni Mang Felipe ay itinayo malapit sa taniman ni Mang Enoch. Sa tulong ni Don Roberto, naisakatuparan ang pangarap ni Felipe. Isang restaurant na hindi lamang naghahain ng masasarap na putahe, kundi nagpapakita rin ng kagandahan ng farm-to-table concept. Gamit ang mga sariwa at dekalidad na sangkap mula sa sariling taniman, muling nagtagumpay si Felipe. Ngayon, hindi lamang siya isang chef, isa rin siyang magsasakang ginamit ng bawat leksyon na itinuro ni Mang Enoch upang dalhin ang sarili sa rurok ng tagumpay. Naging tanyag ang bagong restaurant ni Felipe. Dinadayo ito ng mga turista at mga lokal. Ang pangalan ng restaurant na pinangalanan niyang Bunga ng Lupa ay naging simbolo ng kanyang journey mula sa kahirapan patungo sa tagumpay. Sa bawat putaheng ihahain, kasama ang mga alaala ng kanyang pagkakaibigan kay Mang Enoch at mga aral ng kasipagan at integridad. Bagamat maraming pagsubok ang hinarap ni Felipe, natutunan niyang hindi hadlang ang anumang pagkatalo upang magpatuloy. Ang mga huling salita ni Don Roberto ay palaging nasa isip niya. Felipe, ikaw ang gumawa ng landas mo. Hindi sila ang magtatapos ng kwento mo. Hindi ikaw mismo. At sa bawat araw, bawat sangkap na ginagalaw ni Felipe, alam niyang kasama niya ang mga aral at alaala ng mga taong naging bahagi ng kanyang tagumpay. Matapos ang pagkatanggal ni Marco sa restaurant at ang patuloy na pag-usbong ng bagong restaurant ni Felipe, mabilis na kumalat ang balita sa buong probinsya. Naging tanyag ang Bunga ng Lupa, ang farm-to-table na restaurant ni Felipe, hindi lamang dahil sa kalidad ng mga pagkain, kundi pati na rin sa simple pero makabuluhang kwento ng tagumpay sa likod nito. Dumagsa ang mga turista at mga lokal na mamimili upang matikman ang mga sariwang lutong gulay at mga espesyal na putahe na gawa sa mga tanim mula sa lupa ni Mang Enoch. Habang lumalalim ang tagumpay ni Felipe, tahimik naman bumagsak ang mundo ni Marco. Matapos siyang tanggalin ni Don Roberto mula sa posisyon ng head chef at manager, sinubukan ni Marco na bumangon sa sarili niyang paraan. Nagdesisyon siyang magtayo ng sarili niyang restaurant sa lungsod. Ngunit ang kanyang masamang reputasyon ay humabol sa kanya. Walang gustong mag-invest at ang mga dating kaibigan sa industriya ay lumayo dahil sa kanyang kasakiman. Makalipas ang ilang buwan, nagdesisyon si Marco na bumalik sa probinsya. Dala ang natitirang pag-asa na makakahanap ng bagong oportunidad. Habang naglalakad siya sa bayan, napansin niya ang bagong restaurant na tinatawag na Bunga ng Lupa. Sa una, nagulat siya sa dami ng mga tao, mga turista at lokal na parokyano na pumapasok at lumalabas ng lugar. Nabalot siya ng pagkamangha sa tagumpay ng lugar. At sa kuryosidad, nagtanong siya sa isang dumadaang tao. Anong restaurant to? Bakit ang daming tao? Tanong ni Marco. Ngumiti ang pinagtanungan nito. Itong bagong restaurant na pag-aari ni Mang Felipe. Sikat to dahil sa mga organikong pagkain mula sa taniman niya. Dati siyang chef ni Don Roberto, pero ngayon siya na ang may-ari ng restaurant. Napako si Marco sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Si Felipe, ang taong dating chef sa ilalim niya, ngayon siya na ang may-ari ng isang matagumpay na negosyo. Biglang bumalik lahat ng alaala. Ang panis na sopas na pinainom niya kay Felipe, ang kanyang pagbagsak mula sa posisyon sa restaurant ni Don Roberto at ang kasakiman na nagdulot sa kanyang pagkatalo. Pakiramdam niya ay nilamon siya ng hiya. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman din ni Marco ang bigat ng kanyang mga nagawang mali. Alam niya ang lahat ng ito ay resulta ng kanyang sariling mga desisyon. Ang kasakiman, ang panlilinlang, at ang paninira sa tiwala ni Don Roberto. Napilitang tanggapin ni Marco na ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya si Marco na harapin si Mang Felipe. Pumunta siya sa restaurant ni Felipe, puno ng kaba at pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ng dating chef na minsan niyang tinapakan. Pagdating niya sa restaurant, nakatayo si Felipe sa harap ng taniman, abala sa pakikipag-usap sa mga empleyado. Felipe, mahina, ngunit malinaw ang boses ni Marco habang tinawag niya ang pangalan ng dating kasamahan. Nagulat si Felipe at tumingin sa direksyon ni Marco.
Kita sa mukha ni Felipe ang sorpresa ngunit hindi galit. Sa halip, may katahimikan at kabaitan sa kanyang mga mata. Marco, sagot ni Felipe. Anong ginagawa mo rito? Hindi kaagad nakapagsalita si Marco. Huminga siya ng malalim at saka nagsimulang magsalita. Felipe, alam kong marami akong kasalanan sa'yo. Hindi ko na alam kung paano ko pa babawiin mga yun pero nandito ako para humingi ng tawad. Sobrang mali ng ginawa ko noon. Lahat ng mga desisyon ko, pagtato ko sa'yo, mga bagay na ginawa ko para makuha yung posisyon ko, mali lahat yun. At dahil doon, wala lahat sa akin. Tahimik na nakinig si Felipe. Nararamdaman ni Marco ang bigat ng kanyang mga salita, habang bumibigat din ang bawat tibok ng kanyang puso. Huminto si Marco, halatang hirap sa mga susunod na sasabihin. Alam ko rin na pinakain ko sa iyo ang panis na sopas noon. At ngayon, sobrang nagsisisi ako dahil doon. Patuloy ni Marco. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi ko inaasahan na ikaw nga pala ang magiging may-ari ng restaurant. Ngayon, salo kong nararamdaman kung paano ako nagkamali. Sa halip na galit, isang malalim na buntong hininga ang isinagot ni Felipe. Tumingin siya kay Marco, nakita sa mukha ng dating kasamahan ang pagsisisi at pagsuko. Marco, sabi ni Felipe, alam ko kung gaano kahirap mga pinagdaanan mo. Alam ko rin mga pagkakamaling ginawa mo. Pero lahat tayo may pagkakataong magbago. Hindi ko na iniisip mga ginawa mo noon. Ang mahalaga, natutunan mo na ang aral mo. Hindi makapaniwala si Marco sa narinig. Hindi siya sinigawan ni Felipe, hindi siya pinarusahan, kundi binigyan ng pagkakataon upang magsimula muli. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Marco habang siya ay yumuko bilang paggalang. Salamat, Felipe, bulong ni Marco. Hindi ko makakalimutan ang pagkakataon mong patawarin ako. Matapos ang kanilang emosyonal na pag-uusap, tuluyang umalis si Marco, dala ang mga aral na natutunan niya mula kay Felipe. Habang bumabalik si Felipe sa kanyang trabaho at sa pamamahala ng restaurant, napansin niyang unti-unti nang bumabalik sa dating sigla ang kanyang taniman. Masaya si Felipe sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit hindi nagtagal, natanggap niya ang isang masamang balita mula kay Don Roberto. Si Don Roberto, ang mentor at taong nagbigay ng napakalaking oportunidad kay Felipe, ay may malubhang sakit. Hindi na ito mapapagaling pa. Ayon sa mga doktor, unti-unti nang humihina ang kanyang katawan. Nang malaman ito ni Felipe, bumalik ang lungkot at pangamba. Para kay Felipe, si Don Roberto ay hindi lamang isang negosyante. Siya ang taong nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa pamamahala, tiwala at pagpapahalaga sa mga taong mahalaga sa buhay. Isang araw, tinawagan ni Don Roberto si Felipe at sinabing gusto siyang makausap ng personal. Agad na pumunta si Felipe sa malaki at magarang bahay ni Don Roberto. Pero nang makarating siya roon, nakita niyang mas humina na ang matanda. Nakahiga ito sa kama, nakangiti ng mahina, pero kitang-kita sa mukha ang pasasalamat sa kanyang kaibigan. Felipe, mahinang sabi ni Don Roberto. Saya akong makita ka. Alam kong alam mo na ang kalagayan ko. Tumango si Felipe. Hinahadlangan ang mga luha sa kanyang mga mata. Opo, Don Roberto. Nandito ako para sa'yo. Lahat ng naabot ko dahil sa'yo. Kaya kahit ano pa man ang kailangan mo, gagawin ko. Ngumiti si Don Roberto. Alam mo, Felipe, hindi lang ako dahilan ng tagumpay mo. Ikaw ang mismo ang bumangon mula sa hirap. Ginawa mo to sa sipag at tiyaga. Alam kong kaya mo pang mas marami pang marating. Natahimik si Felipe. Hindi makapagsalita. Ramdam niya ang bigat ng kanilang sitwasyon. Isang tao na itinuring niyang parang ama ang nasa huling yugto ng kanyang buhay. Pero alam niyang tama si Don Roberto. Ang lahat ng kanyang tagumpay ay bunga rin ng sariling pagsusumikap. Kahit pa malaki ang tulong ng mga taong tulad ni Don Roberto at Mang Enoch. May isang huling bagay akong gustong gawin.
Sabi ni Don Roberto, huminga ng malalim. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat, ang natitirang bahagi ng negosyo ko. Gusto kong ikaw ang magpatuloy ng pangarap ko. Pero sa sarili mong paraan, alam kong magagawa mong palaguin ang restaurant at ang taniman. At higit sa lahat, alam kong maipapasa mo ang mga natutunan mo sa ibang tao. Hindi makapaniwala si Felipe. Bagamat alam niyang hindi na kayang magpatuloy ni Don Roberto, hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng pamamaalam. Isang buong tiwala at pagpapasa ng lahat ng pinaghirapan ng matanda sa kanyang mga kamay. Ito na ang huling-hiling ko, Felipe. Patuloy ni Don Roberto. Gamitin mo ang natutunan mo. Hindi lang sa negosyo, kundi sa mga tao. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa mga buhay na mapapabuti mo. Tumango si Felipe. Hawak ang kamay ng matanda. Pinapangako ko po, Don Roberto. Ipagpapatuloy ko po ang lahat ng tinuro mo sa akin. Makalipas ang ilang buwan, pumanaw si Don Roberto. Muling bumalik ang bigat ng pagluluksa kay Felipe. Pero sa pagkakataong ito, dala na niya ang malalim na aral ng pamamaalam at pagpapasa ng mga responsibilidad. Ngayon, nasa kanyang mga kamay na ang mga pangarap ni Don Roberto at ni Mang Enoch, at siya ang magiging tagapagtaguyod ng kanilang mga pamana. Bumalik si Felipe sa pamamahala ng kanyang sariling restaurant, bunga ng lupa, at sa mga responsibilidad na iniwan ni Don Roberto. Sa kanyang puso, alam niyang hindi lamang ito tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay isang paraan upang ipagpatuloy ang mga aral ng dalawang taong nagturo sa kanya ng lahat. Si Mang Enoch, na nagturo sa kanya ng halaga ng kalikasan at pagtatanim, at si Don Roberto, na nagturo ng integridad, pagmamalasakit at tunay na pamamahala. Ang restaurant ni Felipe ay hindi na lamang isang lugar na pinupuntahan para kumain. Ito ay naging isang sentro ng komunidad, isang lugar kung saan natuto ang mga tao tungkol sa organic farming, tungkol sa masusustansyang pagkain, at tungkol sa pagpapanatili ng kapaligiran. Maraming mga kabataan ang nagpunta roon upang matuto mula kay Felipe, at naging gabay siya sa kanila tulad ng kung paano siya ginabayan ni Don Roberto at Mang Enoch. Sa huling mga araw ng kanyang buhay, naalala ni Felipe ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang kahirapan, ang mga pagkatalo, ang mga pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nakita niya kung gaano kalalim ang kanyang narating. Nakatayo siya sa kanyang taniman, malalim na huminga habang tinitingnan ang mga bunga ng kanyang mga itinanim. Mga gulay na nagbigay sa kanya ng buhay, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa espiritu. Salamat. Bulong ni Felipe sa hangin. Iniisip sina Mang Enoch at Don Roberto. Salamat po sa lahat ng tinuro niyo sa akin. Ang kwento ni Mang Felipe ay hindi lamang tungkol sa tagumpay sa negosyo o sa pagluluto. Ito ay kwento ng pagbangon mula sa kahirapan, ng paghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay, at ng pagpapasa ng mga aral at inspirasyon sa susunod na henerasyon. Sa bawat sangkap na ginagamit niya sa kanyang mga niluluto, sa bawat tanim na kanyang inaalagaan, dala-dala niya ang mga pamana ng mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa huli, si Mang Felipe ay hindi lamang naging matagumpay, kundi naging inspirasyon din siya sa lahat ng dumaan sa parehong landas ng pagsisikap at tiyaga, at ipinakita niya na sa bawat pagtatapos ay laging may bagong simula.